Alamat ng bayabas. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon na matatagpuan sa gitna ng mga burol at kagubatan sa gitnang bahagi ng Luzon, may isang batang babae na nagngangalang Ina. Siya ay panganay na anak ng mga magsasakang sina Mang Juan at Aling Maria, dalawang taong lubos na mapagmahal, matulungin, at iginagalang sa kanilang komunidad. Ang kanilang maliit na bukid ay nagbubunga ng palay, mais, at iba't ibang gulay na nagbibigay buhay sa kanilang pamilya at sa ilang kapitbahay na nangangailangan. Ngunit sa kabila ng mabuting pagpapalaki ng kanyang mga magulang, may isang bagay na hindi maganda ang masasabi tungkol kay Ina. Siya ay napakasuporta, madaling humusga ng iba, at laging binabase ang kanyang pagtingin sa mga tao sa kanilang panlabas na hitsura at katayuan sa buhay. Araw-araw, habang siya ay naglalakad papunta sa bukid upang tulungan ang kanyang mga magulang sa pag-aani o pagdidilig ng mga tanim, hindi niya mapigilan na tumingin ng masama at magsabi ng masasamang salita tungkol sa mga taong nakikita niya sa daan. Isang umaga, habang siya ay naglalakad patungo sa malapit na sapa upang kumuha ng malinis na tubig para sa kanilang pagkain, nakita niya ang isang matandang babae na nakasuot ng maruruming at mansang damit, may buhok na baluktot at kulubot, at mga paa na walang saplot na namamaga mula sa paglalakad sa mainit na daan. Ang matanda ay umupo sa isang batuhan malapit sa tabi ng sapa. Hawak ang kanyang tiyan na tila gutom na gutom, at ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at pagod. "Hoy! Ano ka ba naman, matanda? Nakakasira ka ng tanawin sa magandang daang ito." Sigaw ni Ina ng may pagkamukha mata, habang tinatalikuran niya ang matanda at inilalayo ang kanyang lalagyan ng tubig para hindi raw mahawahan. "Bakit hindi ka nalang pumunta sa ibang lugar, sa gilid-gilid na lamang ng kagubatan, para tumira? Para hindi ka makasakit ng mata ng mga taong malilinis, maayos, at may marangyang buhay. Hindi ka ba nahihiya sa iyong itsura?" Walang sinabi ang matanda kundi tumingin lamang kay Ina ng may kalumanay at unawa sa mga mata. Ngunit hindi alam ni Ina na sa likod ng kanyang payat at mahihinang anyo, may isang lihim na kapangyarihan ang matanda. Siya ay si Diwatang Luningning, ang tagapag-alaga ng kagubatan at mga bukid sa lugar na iyon. Siya ay nagpapanggap na mahirap at dukha upang subukin ang kabutihan ng mga tao sa nayon, lalo na ang kanilang kakayahang igalang at tulungan ang mga kapwa nilang nangangailangan, anuman ang kanilang estado sa buhay. Pagkatapos ng 3 linggo, biglang dumating ang matinding tagtuyot sa buong rehiyon. Ang araw ay lalong umiinit, ang mga ulap ay hindi na dumadaan sa kalangitan, at ang mga tanim ng mga magsasaka ay unti-unting natutuyot at namumulbos. Ang mga sapa at maliliit na ilog ay unti-unting nawawala ng tubig hanggang sa maging tuyong lesyan na lamang. Ang mga hayop sa bukid ay naghihinalo dahil sa uhaw at gutom, at lahat ng pamilya sa nayon ay naghihirap. Kahit ang pamilya ni Ina ay hindi nakaligtas sa kalamidad, ang kanilang mga palayan at taniman ng gulay ay naging lupaing tuyo at walang bunga. Ang kaunting bigas na natitira ay ibinabahagi nila sa kanilang kapitbahay, ngunit alam nilang hindi ito sapat para tustusan ang kanilang pangangailangan sa mga darating na araw. Isang gabing napakalamig, habang si Ina ay nagmumuni-muni sa kanilang maliit na bakuran, habang nakatingin sa mga bituin sa kalangitan, biglang may isang liwanag na lumitaw sa dako ng kagubatan. Ngayon, hindi na ito mukhang mahirap at dukha, ang kanyang mga damit ay kumikinang parang mga bato ng kristal, ang kanyang buhok ay kumikinang parang gintong sinag ng araw, at ang kanyang mga mata ay may ningning na parang 2 malaking bituin. Ang hangin ay bumuhos ng mahinahon kasama ang amoy ng mga bulaklak mula sa kagubatan, at ang paligid ay puno ng mahinang musika na parang huni ng mga ibon. Alam mo ba kung bakit dumating ang tagtuyot na ito sa inyong nayon? Hindi ito isang simpleng kalamidad na bunga ng pagbabago ng panahon, ito ay isang pagsubok na ibinigay ko para sa inyong lahat, lalo na para sa iyo. Sa tuwing mong husgahan ang ibang tao batay sa kanilang hitsura at katayuan, binabawasan mo ang daloy ng kabutihang ibinibigay ng kalikasan sa inyong lugar. Ang bawat masamang salita at masamang tingin na ibinibigay mo sa mga taong itinuturing mong mababa sa iyo, ay parang mga tinik na pumuputol sa ugnayan ng inyong nayon sa mga biyaya ng kalikasan. Napaupo si Ina sa mamasamasang lupa at nagsimulang umiyak ng malakas. Ang luha niya ay umaagos parang maliliit na batis na babasain ang tuyong lupa sa kanyang paanan. "Paumanhin po, mahal na Diwata. Hindi ko po alam na ang aking mga salita at pag-ugali ay may ganitong kalaking epekto, hindi lamang sa akin, kundi sa buong nayon. Hiling ko pong bawiin ang lahat ng aking mga kasalanan at tulungan niyo po kami na malampasan ang kahirapang ito.
Handa po akong gawin ang lahat ng aking makakaya para bayaran ang mga pagkakamali ko. Tumango ang diwatang luningning ng may pagmamahal sa mga mata. Nakikita ko ang tunay na pagbabago sa iyong puso, ina. Nakikita ko rin na ikaw ay handang gumawa ng paraan para baguhin ang iyong sarili at tulungan ang iyong mga kababayan. Handa ka na bang harapin ang gawain na ibibigay ko sa iyo, isang gawain na mangangailangan ng maraming sipag, tiyaga, at pagmamahal sa kapwa? Po, mahal na diwata. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, kahit na kailangan pang maglakad ng milya-milya o gumawa ng mahihirap na gawain. Sagot ni ina ng walang pag-aalinlangan, habang tumatayo siya at inaayos ang kanyang damit. Kaya naman inutusan siya ng diwata na pumunta sa pinakamalalim at hindi pa nararating na bahagi ng kabubatan, isang lugar na tinatawag na lugar ng mga bunga ng pagbabago, na matatagpuan sa likod ng mga bundok na takip ng makakapal na mga puno at halaman. Doon, sa gitna ng isang maliit na clearing na may malambot at mahusay na lupa, makikita niya ang isang maliit na puno na may mga berdeng dahon at mga maliit na prutas na hugis bilog. Ito ay ang unang puno ng bayabas sa buong daigdig, sabi ng diwata habang itinuturo ang puno. Kailangan mong alagaan ito ng mabuti, diligan araw-araw gamit ang kaunting tubig na makukuha mo mula sa lihim na batis sa likod ng mga bato, ibigay ng tamang pagkain sa pamamagitan ng pagbubungkal ng lupa at paglalagay ng dumi ng mga hayop, at protektahan ito mula sa mga masasamang hayop na maaaring sirain ito. Pagkatapos, kapag ang mga prutas ay hinog na, kailangan mong ibahagi ang mga ito sa lahat ng tao sa inyong nayon, walang pinipili, hindi alintana ang kanilang hitsura, yaman, o katayuan sa buhay. Kahit na ang mga taong inakala mong mas mababa sa iyo, ay dapat mong bigyan ng pantay na bahagi ng mga bunga. Sinunod ni ina ang lahat ng mga utos ng diwata. Araw-araw, sa kabila ng pagod at init ng araw, naglalakad siya papunta sa kabubatan para alagaan ang puno ng bayabas. Gamit ang kanyang maliit na lalagyan, kumuha siya ng tubig mula sa lihim na batis na itinuro ng diwata, isang batis na hindi natuyot kahit sa gitna ng tagtuyot. Binubungkal niya ang lupa sa paligid ng puno tuwing 3 araw, at naglalagay siya ng dumi ng kalabaw at kambing na kanyang kinokolekta mula sa mga bakuran ng kanilang kapitbahay. Pinoprotektahan din niya ang puno mula sa mga usa at baboy ramo sa pamamagitan ng paggawa ng isang maliit na bakod gamit ang mga sanga ng puno. Sa paglipas ng mga linggo, lumaki ang puno, lumakas ang mga tangkay nito, dumami ang mga dahon, at nagsimulang magbunga ng maraming prutas na unti-unting nagkulay mula sa berde patungong dilaw hanggang sa maging kayumanggi na kapag hinog na. Ang mga bayabas ay malalaki at makatas, na may matamis na lasa na parang pinaghalong asukal at mansanas. Pagkatapos ay kumuha si ina ng isang malaking basket na puno ng mga hinog na bayabas at naglakad pabalik sa nayon. Simula sa kanilang bahay, ibinigay niya ang mga prutas sa kanyang mga magulang, pagkatapos ay pumunta siya sa mga kapitbahay. Mula sa pinakamayamang pamilya na may malalaking bukid hanggang sa mga pamilyang naninirahan sa mga kubo sa tabi ng kalsada, mula sa mga matatanda hanggang sa mga bata. Nang siya ay ibigay ang huling bayabas sa pinakamahirap na pamilya sa nayon, ang pamilya ni Mang Pedro na walang sariling lupa at umaasa lamang sa pagtitinda ng mga tuyong dahon at sanga, biglang may malakas na kulob na tumunog sa kalangitan. Kasunod nito ay ang pagbuhos ng malakas na ulan na parang mga balde na ibinabagsak mula sa langit. Ang ulan ay tumagal ng 3 oras, binabasa ang mga tuyong lupa, binubuhayan muli ang mga tanim, at napupuno ang mga sapa at ilog ng malinis na tubig. Mula noong araw na yon, natigil ang tagtuyot, at ang nayon ay muling naging masagana at maunlad. Mula noon, ganap na nagbago si ina. Hindi na siya nagsasalita ng masama tungkol sa iba, at laging handa siyang tumulong sa mga nangangailangan, anuman ang kanilang hitsura o katayuan sa buhay. Itinuro niya rin sa ibang mga bata sa nayon ang kahalagahan ng pagiging mapagbigay at paggalang sa lahat ng tao. Ang puno ng bayabas ay lumago palaki at nagsimulang magparami ng mga bunga na ibinahagi naman nila sa mga kalapit na nayon. Sinasabi ng mga matatanda na ang mga bayabas ay may mga buto sa loob na kumakatawan sa mga pagkakamali ng tao, maaari itong itama at gawing mabuti basta lamang mayroong tunay na pagnanais na magbago at gumawa ng kabutihan para sa kapwa. Ang balat ng bayabas na minsan ay itinuturing na magaspang at hindi kaakit-akit ay naging simbolo rin ng katotohanan na ang tunay na halaga ng isang bagay o tao ay hindi nakikita sa labas kundi sa loob. Hanggang ngayon, kapag nakakakita tayo ng puno ng bayabas na namumunga ng maraming makukulay at masasarap na prutas, tandaan natin ang aral ng alamat na ito, ang tunay na yaman ng isang tao ay nasa kanyang puso.
Sa kanyang kakayahang igalang at tulungan ang kapwa, at sa kanyang pagiging handang magbago para sa mas mabuting kinabukasan ng lahat.